Nako po, eto maganda kong pag-usapan po at reaksyonan po makabida po. Kaya pala gusto kong ma-impeach po ng mga politiko at na maging mga negosyante po makabida. Ito hong si Vice President Sara Duterte at ma-disqualify para tumakbo bilang pangulo po ng Pilipinas po. Dahil takot na takot daw sila makabida na maging pangulo po ng Pilipinas ito hong si VP Sara. Dahil ho daw sa kanya hong anti-corruption stance. Kung maalala po ninyo makabida, during the time of former President Rodrigo Duterte, hindi ho nakapurma ito hong mga negosyante. Okay? Itong mga politiko, mga kabida, po. Dahil sa mahigpit, yung pamamalakad po makabida, po, ni Digong, Maraming mga negosyante actually during that time, nagbayad po ng buwis. Kung maalala po ninyo, si Lucio Tan, okay, ito hong Mylong, mga kabida, po, At iba pang mga negosyante, mga kabida, during the time of Digong, hindi ho sila nakaporma. Lalong-lalo na po, ito hong mga politiko, dahil sa anti-corruption stance po, ng Duterte administration. At since anak po itong si VP Sara, at ayon po sa ulat, mga kabida, na mas matindi pa raw itong si VP, kung ikumpara po kay Digong, pagdating ho, mga kabida, sa disiplina, mas lalo hong kinabahan ito hong mga negosyante, at mga kongresista. Kaya eto na, ginawan po ng istorya, mga ligasyon, laban ho kay VP Sara, okay, dyan po sa House of Representatives, okay, hanggang umabot sa punto po makabida na nasa impeachment trial po ito hong si Vice President Sara Duterte dahil ho sa takot ng mga negosyante at ng mga politiko na maging pangulo daw si VP Sara, mga kabida. Ito, pakinggan muna natin ito hong ulat ng SMNI kung saan po ay isang konsihal po ng Quezon City ang nagsiwalat niyan mga kabida. Okay? Pakinggan po natin. Patuloy na laman ng balita ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Mula pa noong nakarang taon, ibinuhos na ng Kongreso ang kanilang panahon sa paggawa ng mga hakbang kung paano mapapatalsik ang kalawang Pangulo sa pwesto at mapigilan itong tumakbo sa darating na halalan. Pero bakit nga ba umano atat ang ilang kongresista na ma-impeach si VP Sara? Sa eksklusibong panayam ng SMNI News kay Quezon City 2nd District Councilor Rani Ludovica, sinabi nito na kaya umano inaatake ang ikalawang Pangulo ay dahil galit ito sa korupsyon. Dahil alam naman nila na si VP, kaya naman nila inaatake si VP dahil alam nila anti-corruption si VP. Dito naman sa bansa natin, kung ano yung tama ang pinaglalaban mo, ay itataon ka. Itataon ka. Oo, kaya totoo talaga yung sinasabi nila Luna na ang kalaban ng bansa natin ay yung kapwa Pilipino natin. Paliwanag pa ng konsihal nang makita umano ng ilang kongresista na hindi korap si VP Sara, doon na nila ito inatake at pinaratangan ng iba't ibang issue. Ito yung pinagsimula ng impeachment ni VP Sara. Nung nagsalita si VP Sara, being the Secretary ng Department of Education, na mayroong mga congressman na nag-t-shirt ng pondo doon sa DepEd. Ngayon, nung na-approve na yung pondo ng DepEd through GAA, nagulat siya na tinawagan siya ng isang congressman na kinukuha yung porsyento ng pondo na yon. Doon nagsimula yun, kung matatandaan po ninyo, umalma si VP Sara. Mula doon sa pagkalma ni VP Sara, nagkaroon ng harassment na nangyari sa kanya. Dagdag pa ni Ludovica, maliban umano sa mga politiko, nasa likod din anya ng impeachment ang mga oligarko o malalaking negosyante sa bansa para sa kanilang sariling interes. Oo, dahil itong mga negosyanteng malaki, nakita nila kung gaano ang politika sa bansa natin, sila na rin ay nagtayo ng kanilang mga political parties. Kinokontrol nila ng mga oligarch at mga politiko pati na sinong presidente. At kita naman natin ngayon, sino nakinabang? Di ba itong mga oligarchs na nakadikit, itong mga oligarchs na may kanya-kanyang political parties. Inalala rin ni Councilor Ludovica kung paano umanong hinarap noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga oligarko at binago ang sistema.
Sino ba ang presidente na na tumayo at nilabanan ng oligarchs dito? Si President Duterte lang. Nung naupo siya, yung mga Ayala, yung ating talo tayo doon sa ating concession sa Nawasan, sa Patubig, na inilaban nila doon sa Singapore. Pero ano sabi ni Presidente? Ano sila ron, ha? Ano sabi ni Presidente? Hindi ko babayaran yan. Gusto nyo, kasilayin ko yung concession nyo. Yung ating linya ng ating mga telepono, communication natin, internet natin, sinabihan niya. Sila pangilinan na pag hindi nyo i-improve yung communication natin dito, magpapapasok ako na ibang player. Sinusyatan, malaking utang sa aviation natin dahil sa Philippine Airlines niya. Kaya takot umano ang mga politiko at oligarko na muling maging prente ang isang Duterte. Definitely, hindi lang mga congressman. Pati itong mga negosyanteng malalaki. Kung matatandaan isang interview ay inihayag ni Vice President Sara Duterte na tatakbo ito bilang Pangulo sa susunod na halalan. Anya, kapag nanalo siya, magiging trabaho ng kanyang magiging Vice Presidente ay habulin ang lahat ng responsable sa umano'y makasaysayang korupsyon sa Marcos Jr. administration. Ayun po, malinaw po, mga kabida, yung sinabi po ni Consuelo Duvica, mga kabida, na dahil ho sa takot po ng mga negosyante, ng mga politiko, mga kabida, kaya yun, ang resulta ngayon, nasa impeachment trial si Vice President Sara Duterte, mga kabida. Diba? Mas lalo na pong natakot po sila, nung sinabi po ni VP Sara, mga kabida, after na nag-announce po siya, mga kabida, na tumakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas, na meron po siyang kinausap na magiging Vice Presidente po niya, at yun yung hahabol po sa mga politiko, na meron pong kasalanan po sa bansa, may kasalanan sa mga Pilipino, mga kabida. Yung mga kurakot, mas lalo hong natakot po yung mga politiko po doon, mga kabida. Kaya yun, pinursigit talaga nila, itong impeachment case laban ho sa Vice Presidente, mga kabida. Magtakin nyo, yung sinabi po ni Konsehal Ludovica, mga kabida, nagsimula pala ito, okay, itong mga aligasyon, laban ho kay Vice President Sara Duterte, matapos pong sabihin po ng Vice Presidente, mga kabida, during that time na secretary pa po siya ng DepEd, na meron pong mga mababatas po na nag-insert, okay, sa pondo po ng DepEd, mga kabida. At doon po nila nakita at nalaman po na hindi po pwedeng baliwalain ito kung si Sara, mabubulilyaso tayo dito, mga kabida. Kaya yun, doon nag-umpisa yung mga paratang, mga kabida, sa kanyang confidential funds, sa Department of Education, okay, tapos meron pa po silang kinuntsaba doon sa loob, okay, para lang po tumistigo laban ho sa Vice Presidente, mga kabida, po. Hanggang nag-connect na po, mga kabida, ang dami na pong mga lumabas, okay, para lang po itong si VP Sara po, mga kabida, ay siguradong ma-impeach. Kaya nga, dun ho sa House pa lang, wala na. In-impeach po nila, mga kabida, itong si VP Sara, kahit na po malabo po yung mga ebidensyang inilatag po, mga kabida, during the House Justice Committee hearings. Diba? Malinaw naman po dun ho sa kanilang inilatag po na mga ebidensya na basura po yun, Okay? Pero since dominante po, mga kabida, itong anti-Sara dyan po sa House, kaya yun, nailusot po, mga kabida, itong articles of impeachment papuntang Senado. Alright? So, titingnan natin dito ho sa Senate trial, impeachment trial po, mga kabida, kung gaano po katiba yung ebidensyang inilatag po ng prosecution. Alright? Nakuha pa sila ng isang bilanggo, bilang testigo, mga kabida, para lang po patunayan na itong si Sara Duterte, mayroon pong ginawang kabulastugan. Kagaya na lang po dun ho sa aligasyon po nila, mga kabida, na si Sara daw ay mayroon pong
billions of pesos na nasa bangko, ano, mga kapita, ano po. O, kinuntsaba nila itong AMLAC, okay, mga kapita. Kinuntsaba po nila itong SEC, ano, mga kapita. Tapos, sinabi pa ng isang witness nila, no, na isang bilanggo, na tumanggap daw si Sara Duterte ng drug money mula sa drug lord, okay, at saka Pogo operators, ano po, mga kabida. O, see? So, lahat yan, orchestrated yan, ano, mga kabida, according to City Councilor Ludovica, para lang po, matyak, mga kabida, no, na mawala po sa landas itong si VP Sara sa politika. Alright? Para hindi na po ito makatakbo sa pamamagitan po makabida ng impeachment kung saan po ang penalty niya o sakali man po makonvict, unang-una ma-remove po mula sa kanyang posisyon bilang Vice Presidente at yung pangalawa pong penalty makabida disqualification to hold public office, okay, permanently. Okay, mga kabida. Kung makukonvict nila si VP Sara, no, mga kabida, ngayon pa lang problemado na po itong mga senador na pro-impeachment po, ano, mga kabida, sa kanilang numero. Kasi tila hindi ata aabot po doon ko sa prescribed number, ano, mga kabida, ng mga senador para makonvict si Sara Duterte, ano po. Okay? Kaya nga, dahil dyan sa medyo nasa limbo po yung conviction ni VP Sara dyan po sa impeachment court, meron pong ipinalutang po mga kabida na CONAS. Parang plan B ito, ano, mga kabida. Kung sakali man po, hindi po makonvict si Sara Duterte, at least may CONAS po, ano, mga kabida, okay, para baguhin ang saligang batas, okay, lalong-lalo na po yung edad para ho sa pagiging presidente po ng Pilipinas para ma-disqualify itong si Sara Duterte. Alright? At aayusin daw ito, okay, ipopostpone ang election hanggang 2031, ano, mga kabida, kaya i-extend itong term po ng mga kongresista at saka senador, even the president and the vice president, ano, mga kabida. Okay? Para lang po makapaghanda, okay, dito ho sa pagbabago po ng ating saligang batas, ano. Purposely, para maunsami itong pagtakbo po ni Sara Duterte by 2028, mga kabida. So lahat po ginagawa, no, laban ho dito kay Vice President Sara Duterte. Pero naniniwala po ang mga supporters ni Sara Duterte, mga kabida, na lahat ng ito makakasurvive po si Sara Duterte dito, ano, mga kabida. Alright? Kailanman hindi raw mananalo po itong masama dito ho sa mabuti, ano, mga kabida. Okay? Mananalo pa rin yung good laban ho sa bad. Alright? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po, ano, mga kabida, dito sa isiniwalat po ni Consuelo Ludovica, no, na kaya pala nagpursige po itong mga kongresista, mga negosyante, ano, nagtulong-tulong na po, mga kabida, ano po, para lang po maunsami po itong pagtakbo po ni Sara Duterte come 2028 dahil takot pala sila maging presidente po ng Pilipinas si Vice Presidente Sara Duterte, mga kabida. Para po sa inyong opinion at pananaw po, ano, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.